isa ito sa mga nakakainis na experience, yung mag-grocery ka, tapos inabot mo na yung credit card mo, swipe na pero declined. Oh my goodness. Tapos wala kang dalang cash. Oh my goodness. Hi everyone, Crisel Morales here. Welcome back sa ating YouTube channel. Okay, so today we have another video to make. Ito na nga, ginagawa natin. Okay, and I found out na itong dalawang query na to are some of the queries that are really very important for us to be reminded, and tinitignan ko talaga kung ano yung makakatulong sa ating lahat, sa inyong lahat. That's why I choose some of the queries that are really relevant, lalo na sa mga newbies. And especially for those who are experiencing the same scenario. So ready ka na ba? Ang first query natin ay i-shoutout natin si Jason Sotiangco. Hi Jason, shoutout sa'yo. At ang problema ni Jason is all about declined credit card. So ang declined kasi, ibig sabihin, hindi niya tinatanggap yung china-charge sa kanya na payment doon sa pinurchase mo. One of the reasons behind kung bakit nadi-decline ang ating credit card is that hindi enough yung credit limit na nandoon sa credit card to cover or to pay yung pinurchase mo. So sabi ni Jason sa akin, ano daw ba ang pwedeng gawin? Okay, what you do is to pay your existing credit card bill. You have to pay it para mag-replenish yung credit limit. Kasi yung decline na status ng credit card, hindi yan mababago pag hindi nag-replenish ang ating mga credit limit. And magre-replenish lang ang ating mga credit limit kapag nagbayad tayo ng ating mga credit card bills. And kung magkano yung binayad natin doon sa credit card natin, yun lang din yung magiging available credit limit niya. Kaya kailangan, we have to pay the whole amount. Kung magkano yung credit card bill natin, bayaran natin lahat yan para ma-enjoy ulit natin sa susunod nating mga transactions. So, ganun lang yung gagawin natin, Jason. Okay, bininyagan pa kita ng ibang pangalan. Sorry. Okay, so ganun yung gawin mo, Jason, no, magbayad ka ng existing credit card bill mo para mag-replenish yung credit limit mo. Actually sa akin nangyari yan once, and then ang ginawa ko is, although hindi ko planong magbayad ng cash kasi rini-reserve ko yung cash sa isang transaction. So, napilitan ako magbayad ng cash kasi kapag nandun ka na sa grocery, nakakahiya din naman na declined yung credit card mo, tapos nakalagay na sa paper bag lahat ng mga pinurchase mo, and then suddenly decline yung cards, anong gagawin natin? So, ito din, reminder to all of us na palagi pa rin tayong may cash available sa ating mga wallets para just in case na magka-problema ang machine or ang credit card, at least meron tayong pan-sustain or pang-supplement doon sa mga pinurchase natin na items. Although sinasabi natin na maganda ang may credit card kasi cashless ka na, di ba? Pero it doesn't mean to say na hindi ka maghahanda. Kailangan pa ring maghanda pagdating ng mga unexpected disasters. Unexpected things that might happen, katulad nung nangyari kay Jason na decline ang kanyang credit card. So, di ba nga, ang Boy Scout and Girl Scout ay laging handa. Yan, tama ka dyan. Okay, another query na nanggaling naman kay Pipoy Gaming. Shout out sa'yo, Pipoy Gaming. So, mahilig ka sigurong maglaro online games, di ba? Kasi nga, Pipoy Gaming. Anyway, ang query naman ni Pipoy is that yung pinurchase niya daw is arranged as installment. So, ang tanong niya, ano daw ang gagawin? Paano babayaran ang installment? Okay, number one, eto, tandaan natin palagi na kapag nag-purchase tayo sa
store, grocery, o kahit na saang merchant, no? And then you arranged for an installment. You have to make sure that upon transaction, si mismong merchant ang mag-a-arrange nung installment doon sa credit card while he or she is tapping or swiping your credit card. For example, kapag BDO yung credit card mo, may choices kasi doon na pay now or buy now, pay later, yung mga promos nila or installment. So, may mga options kasi. So, kailangan si mismong merchant ang magta-transact or gagawa ng arrangement na ganon. Kasi, kapag hindi mo ginawa mismo doon during transaction yung installment, hindi mo siya makukuha ng installment. Kaya kailangan nakafocus din tayo at i-remind natin kay merchant na bibilhin natin or ipapurchase natin ang item na yan at installment ang way of payment natin. Hindi siya cash or hindi siya straight payment. Okay? So, kailangan yan, palaging i-remind natin yung sarili natin na i-remind natin yung agent or yung cashier na i-transact as installment. Ngayon, kung halimbawang na-arrange naman properly during transaction na installment yung way natin to pay that certain item which we purchase. So, ang gagawin lang natin, Pipoy, is that hintayin natin yung SOA or Statement of Account na ibibigay ni bangko sa atin kasi doon sa SOA, nakalagay doon kung magkano yung amortization natin or yung babayaran natin monthly doon sa ating installment. Kasi doon mismo sa SOA natin, naka-state or naka-indicate kung magkano yung amount na babayaran mo monthly doon sa pinurchase mo. Kaya importante po na buksan, basahin, magbasa kapag nagpadala si bangko ng SOA, whether that is electronic, through email. So, kailangan buksan natin yung mga i-prioritize nating basahin yung mga pinapadala ni bangko na bills or statement of account para alam natin kung magkano yung ating mga babayaran. Hindi yung ini-ignore natin tapos biglang magju-due date ka na pala, hindi mo alam kung magkano yung babayaran mo and then only to find out na nung binuksan mo yung SOA or binasa mo yung email ni bangko, ang laki pala ng babayaran mo and then to find out na wala kang available cash to pay. Kaya importante, i-alarm din natin yung ating mga phone para ma-remind tayo na magbasa ng mga emails or ng mga pinapadala ni bangko na SOA para mapaghandaan din natin yung babayaran natin. So, there you go. Natapos na po tayo sa dalawang query. Maraming salamat sa inyong lahat, sa lahat ng nagsubaybay sa mga videos natin in the past 2 weeks. Thank you so much for sharing also yung mga videos natin and it is very important na i-share natin yung mga videos na napapanood natin dito sa ating YouTube channel para ma-remind, ma-inform yung ating mga kaibigan, family members about information they need to know also. So, thank you so much at sana makapag-subscribe yung mga dumadaan lang po dito sa ating YouTube channel na hindi pa nag-subscribe. Please subscribe. Consider subscribing and tapping the notification bell as well so that you will always be notified kapag may available na videos pa tayo. Maraming salamat. And kahit anong klaseng pagsubok meron tayo sa buhay, always remember that life is beautiful because God is so good. Bye everyone!